Ang espadang nasa bato. Ito ang kwento ng espada, isang bato, ng magiting na hari at ng salamangkero. Pero sandali lang, ibabalik ko kayo sa panahong hindi pa ito nakapagtataka. Noong unang panahong may isang ama na nais protektahan ng kanyang anak laban sa digmaan at kalupitan. At ang amang ito ay si Haring Uther Pendragon. At sa oras ng kagipitan, iisa lang ang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kaibigan niyang salamangkero. Merlin, kamahalan, pinatawag niyo raw po ako. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Merlin. Ang anak ko, si Arthur, hindi siya ligtas dito sa palasyo. May mga taong nagnanais na saktan ang tagapagmana ng aking trono. Ilayo mo rito si Arthur at siguruhing ligtas. Naintindihan ni Merlin ang takot ng hari at inilayo si Arthur sa palasyo. Iniwan niya ang bata sa isang bahay na tahanan ng isang mandirigma. At ito ang simula ng kasaysayan ng magiging hari na si Arthur Pendragon. Di nagtagal, nagkasakit ng malubha si Haring Uther. Merlin, walang uupo sa trono hanggat hindi na ibabalik ang anak ko. Mangako ka sa akin na babantayan mo ang aking anak at sa tamang panahon, kilalanin siya dito sa Inglaterra bilang tagapagmana. Napaisip si Merlin sa sinabi ni Uther. Kapag nagpakilala na si Arthur Pendragon, kailangan maniwala ang mga tao na siya ang tunay na tagapagmana. Dahil wala na ang ama niya, paano siya makikilala ng mga tao? Tunay ngang kahanga-hanga ang magiging kapalaran ni Arthur. Pero kailangan pagkatiwalaan siya ng mga tao rito. Matapos makapag-isip, sa wakas, nalaman na ni Merlin ang sagot. Gumawa siya ng espadang yari sa matibay na bakal, pumunta sa gubat, at nilagyan ng salamangka ang espada. Ang taong huhugot nito mula sa bato, ang magiging tunay na tagapagmana ng trono. Siya ang magiging hari ng Inglaterra, si Haring Arthur Pendragon! At doon nga nagmula ang kwento ng espada sa bato. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian tungkol sa espada. Maraming sumubok na malalakas at makisig na lalaki rito. Lumipas ang taon at nagbago ang lahat. Pero naghihintay pa rin ang espada sa tunay nitong may-ari. Samantala, pinalaki ng mga mandirigma ang isang binata na nagngangalang Tim. Tim, huwag kang pupunta ron. Mukhang delikado. Delikado ang sunod na pangalan ko. Ah! Tim! Ay, matapang ako at mayroon akong hawak na patpat. Magpakita ka! Matapang ako at mayroon akong hawak na patpat. Makakahuli ka ba ng ahas gamit ang patpat na yan? Merlin, grabe, tinakot mo ako. Inihanda lang kita sa kapalaran mo. Mayroon kang magandang kapalaran na gagampanan. Alam ko na po yan. Lagi niyo na lang po sinasabi yan. Pero palagi na lang po ako nagpupunas ng sandata ng kapatid ko. Naglilinis ng kwadra at nagluluto. Hindi po yun magandang kapalaran para sa akin. Sa tamang panahon, binata. Sa ngayon, bumalik na tayo sa mga kaibigan mo. Sigurado ako, napagod na sila. Sinisiguro ni Merlin na walang makakaalam ng totoong pagkatao ni Tim. At hindi naman sinasabi ni Tim kahit kanino ang tungkol sa kaibigan niya na salamangkero. Paglipas ng taon, nakabuo ng mabuting pagkakaibigan si Tim at si Merlin. Nagkikita sila sa kagubatan at tinuturuan siya ni Merlin ng mga gawain ng mga maharlika. Hindi maintindihan ni Tim kung bakit niya kailangang matutunan ito. Pero laging may dahilan si Merlin. Sabihin mo, kung ikaw ang pinuno sa kaharian at may nais umatake sa kaharian mo, ano ang gagawin mo? Lalabanan ko sila. Iyan ang tinatawag na katapangan, binata. At makakatulong yan sa ilang pagkakataon. Pero bilang pinuno ng kaharian, huling solusyon ng pakikipaglaban. Kailangan mong subukan ng lahat para maiwasan ng labanan. Ang digmaan ang pinakamasamang mangyayari sa kahit anong kaharian. Naiintindihan mo ba? Si Ginoong Hector ang kapatid ni Tim. Mandirigma siya ng palasyo at laging humahanga si Tim sa katapangan niya. At isang araw na isipan ni Hector na sumali sa paligsahan. Bago ang araw na yon, pinagkatiwala niya kay Tim ang kanyang espada. Napansin ni Tim na mapurol na ito.
Binigay ni Tim ang espada sa panday para hasain at ng araw na ng paligsahan, pumunta siya sa panday para kunin ito. Maayos na sana ang lahat nang biglang. Ano? Naiwala mo ang espada ng kapatid mo. Ano nang gagawin niya sa paligsahan ngayon? Hindi ko yun naiwala. Ibinigay ko yun sa panday para hasain. Pero hindi ko naisip na manonood rin pala ang panday na yun sa paligsahan. Paano ko siya mahahanap sa dami ng mga tao roon? Kailangan na nating makuha ang espada. Nagpasya si Tim at ang kaibigan niya na maghiwalay ng daan para hanapin ang espada. Kahit anong espada para kay Hector. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, may nakita si Tim na espadang nakatusok sa bato. Sa wakas, siguradong walang nagmamay-ari nito. Lumapit si Tim sa bato. Hinawakan niya ang espada at hinila ito. At nakuha nga niya na parang isang kutsilyong hinugot sa mantikilya. Nahugot ang espada sa bato ng ganun kabilis. Aha! Dali-daling bumalik si Tim kay Hector. Hindi niya alam na magsisimula na ang kapalaran niya. Pagbalik sa paligsahan, naghihintay na si Hector sa espada niya. Nasaan na ba si Tim? Heto kuya, gamitin mo muna ito. Hindi yan ang espada mo pero sigurado ako magagamit mo yan. Ay. At nang pumasok na si Hector sa paligsahan. Teka, ang espada na yan. Saan mo nakuha ang espadang yan? Kinuha? Ano sinasabi mo? Ako ang mandirigma ng palasyo. Wala akong kinukuha sa kahit na sino. Ang kapatid kong si Tim ang nagbigay sa akin ito. Itigil na ang paligsahan! May nakahugot na ng espada mula sa bato! Meron? Paano nangyari yun? Mula sa bato. Ang hirap hugutin mo. Ay, malakas naman niya. Paano nangyari? Nasaan na ang kapatid mo? Nakapaligid sa bato, ang mga maharlika, mandirigma, mga tao sa palasyo. Hindi sila makapaniwalang ang binatang lalaki sa harapan nila ang tunay na tagapagmana. Teka, hindi talaga ako naniniwala na ang espadang napaka-imposible na makuha ng isang napakalakas na tao ay siya lang ang makakakuha. Hindi. Ibalik natin ang espada at tingnan natin mismo. Pero kung ngayon pa natin ibabalik ang espada, madali na lang niya yung makukuha. Hindi! Malinaw ang salamangka sa espada! Tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang makakahugot ng espada mula sa bato! Ibalik na natin ang espada! Kinuha nila ang espada at ibinalik ulit sa bato. Sinubok ng mga mandirigma at malalakas na tao na hugutin ang espada sa bato. Sinubukan din ni Hector. Napaka-imposible nito. Siguro hindi na ito mahuhugot kahit kailan. Sinubukan na nila ang makakaya nila. May kung anong naramdaman si Tim. Tiningnan niya ang espada at halos naaakit siya rito. Na parang tinatawag siya nito. Lumapit siya sa bato habang nakatingin sa espada. Tumalon siya rito kahit na pinapanood siya ng mga tao. At bigla na lang nagparamdam ang mahika. Lumakas ang hangin. Gumuhit ang kidlat sa mga ulap. At may liwanag na tumama mismo sa batong kinatatayuan ni Tim. Hindi makapaniwala ang mga tao nang madaling nahugot ni Tim ang espada sa bato. Nagbalik na si Arthur Pendragon. Siyang tunay naman. Nagbalik na ba talaga ang anak ni Arthur Pendragon? Pagkatapos ng ilang taon, magkakaroon na ng hari. Kamahalan! Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Mabuhay! Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Ngayon, isa ka ng tunay na hari. Merlin! Magaling! Mahusay, Arthur. Hindi po ako si Arthur. Ako po si Tim. Hindi, iho. Yan ang tunay mong pangalan. Ikaw ang anak ni Uther Pendragon. At nakiusap siya sa akin na pag-ingatan at alagaan ka sa paglaki mo. Pero hindi ko po alam kung paano maging hari. Pero isa ka talagang hari. Maaari nating makamit ang lahat ng gusto at hilingin natin. Kailangan lang natin itong tutukan. At pagsanayan ng gusto, magsisimula na ang pagsasanay mo. Lagi lang ako narito para tulungan ka. At kailangan mong matutunang maging magiting na hari para sa kanila. Tama si Merlin. Pinatunayan ng espada sa bato na si Tim ay si Arthur Pendragon. Pero nakasalalay na sa kanya ang tadhana ng pagiging tunay na hari. Nabuhay ng ilang taon si Tim bilang isang tunay na hari. Ang espadang nasa bato, ang unang naging kasaysayan ng kaharian niya. Hindi magtatagal magkakaroon ng Knights of the Round Table at syempre, ang reyna sa puso niyang si Guinevere. Pero yon ay sa susunod ng kwento.